sakaling lumindol ng malakas at maipit sa pagguho, maaari pa rin daw makaligtas mga kapuso. Ang una daw na dapat tandaan, kailangan manatiling kalmado. Ang iba pang mga dapat gawin, alamin sa pagtutok na ito ni June Veneracion. Isa lang ito sa mga di malilimutang tagpo matapos gumuho ang hotel sa Baguio noong 1990 Luzon earthquake. Michelle, Mommy's here. Michelle, Sonia, anybody, if you can hear me, please tap. Knock on the wall. Keep knocking so we can find you. Who are you calling for out there? My daughter, who's 5 years old. I'm hoping she's still alive. Bagamat hindi pinalad ang anak ng babaeng ito, ilang malamilagrong kwento pa rin ng mga nakaligtas sa pagguho ang naitala noon. Kabilang na ang asawa ng yumaong senador na si Sonia Rocco na nakuha makalipas ang 36 na oras. Meron pang ibang nailigtas 2 linggo matapos maipit sa mga guho. Kung maipit man sa pagguho sa isang lindol, sabi ng mga eksperto, maaari pa rin naman daw makaligtas. Kunwari naipit ang lalaking ito makaraan ng malakas na lindol. Ang unang-una raw dapat tandaan, manatiling kalmado. Dahil kapag nagpanik, mas madaling maubos ang lakas ng tao. Kapag nauhaw at walang mainom, meron pa rin naman daw alternatibo sabi ng mga eksperto mula sa Philippine Red Cross. Halimbawa, naihi siya, kahit papaano mabasa lang yung labi mo, hindi naman kailangan uminom ka talaga ng ihi. At kung ang kamay niya ay hindi pa naman disabled, sapat nang mabasa yung labi mo, madampian ka ng moist din, kahit papaano hindi man totaling makaka-prolong ng life mo, but yung moral. Ang damit na basa ng pawis, pwede rin daw maging alternatibo sa tubig. Kundi naman naipit sa mga nagbagsakang bagay pero trap sa isang lugar, ang halaman at dahon ay pwedeng maging pagkain. Gayon din ang mga insekto. Yung mga halaman po, pag makati, ganyan, no? Pag makati sa dila o parang maanghang, huwag mo nang kainin. Kasi posibleng may lason po. And sa yung mga herbalist naman, alam din nila yun eh. So, siguro isa na lang yun, lalo na yung parang mataas yung dagta. Pag hindi makati, ayan, pwede yun. Katulad pwedeng nung... nourishment yun, maski pa paano. Oo, kahit pa paano, magsusurvive tayo. Sa sitwasyon na parang nakatingin at naghihintay na lang si kamatayan, lahat daw ay pwedeng kainin, basta lang mabuhay. Alam niyo po, yung papel, nakakain naman. Oo, nakakain yun. Pag taggipit ka na talaga, makakain mo yan. Pero... Ano magsisilbi nun? Maski pa paano hindi kasi ang papel, nagdadigest naman yun. Kahit pa paano may laman ng tiyan mo. Pero wag naman yung napakaraming papel, ha. Pero sabi ng mga eksperto, hindi lang sa pagkain o tubig nakasalalay kung sino ang mamamatay o sino ang mabubuhay. Basta ang tao determinado, kaya niyang malampasan kahit ang pinakamatinding peligro. Yung talagang malakas ang fighting spirit, talagang malakas yung kanyang determination to survive. Tapos hindi siya napapanik, alam niya yung gagawin niya, very conscious siya, no? Malaki ang chances ng survival. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.